Bumagsak ang katawan ni Liza sa malamig na tiles ng emergency room, kasabay ng malakas na kalabog na halos sumabay sa pagtili ng monitor sa tabi niya, isang tuloy-tuloy na beep na agad nagpalamig sa batok ng mga nurse. Code Blue. Code Blue. Sigaw ng isa habang nagmamadaling itinulak ang crash cart papalapit, ang amoy ng antiseptic at pawis ay nagsiksikan sa hangin, at si Dr. Marco Reyes, nakatayo pa sa pintuan, nanlaki ang mata habang nakikita ang dugo na unti-unting lumalabas mula sa gilid ng bibig ng babae, Liza. Hindi niya napigil ang isiga, kahit alam niyang bawal ang personal na emosyon sa loob ng pero ang katawan niya kusa ng kumilos, lumapit, hinawakan ang malamig na kamay nito, nanginginig, at sa sandaling iyon, parang hindi na siya doktor kundi isang lalaking may hinahabol na oras na hindi na niya mababalik. Doktor, please step back, mariing sabi ng senior nurse, si Aling Tess, na may halong respeto at pag-aalala sa boses, pero hindi agad umatras si Marco. Nakatitig lang siya sa mukha ni Liza. Mapatla. Halos wala ng kulay. Ang buhok nitong Daisy maayos ngayon ay gusot at may bahid ng dugo. Liza. Gising, please. Bulong niya. Halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan, at sa isip niya ay nagsimula nang pumasok ang mga alaala, mga eksenang pilit niyang nilulunod sa trabaho sa mga nakaraang buwan, ang huling beses na nag-usap sila, ang galit, ang katahimikan, ang hindi niya pagsagot sa tawag nito isang gabi na naging huling pagkakataon sana, charge to 200 joules. Utos ng isa pang doktor, at doon napilitang umatras si Marco, napahawak sa pader, naramdaman ang lamig ng tiles sa likod niya, habang pinapanood ang katawan ni Liza na bahagyang umaangat sa bawat shock, parang pinipilit ibalik sa mundo na matagal na nitong gustong takasan, sa labas ng naroon ang amoy ng kape at sigarilyo na halo sa hangin ng madaling araw sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. May mga bantay na nakaupo sa monoblock chairs, tahimik, pagod, naghihintay ng balita na madalas ay hindi nila gustong marinig, at sa isang sulok, may batang umiiyak habang pinapatahan ng lola nito. Ang fluorescent lights ay kumikislap-kislap, nagbibigay ng pakiramdam na kahit ang ilaw ay pagod na rin. Bumukas ang pinto ng at lumabas si Marco makalipas ang ilang minuto na parang isang oras. Ang mukha niya ay walang emosyon pero ang mata niya ay puno ng takot. Kamusta, Doc? Tanong ng isang intern, pero hindi siya sumagot agad. Napatingin lang siya sa kamay niyang nanginginig pa rin, at doon niya napansin may dugo pa rin siya sa palad. Dugo ni Liza, at hindi niya alam kung kailan niya ito nahawakan ng ganoon kahigpit. She's still critical, mahina niyang sagot, halos walang laman. At sa loob ng dibdib niya ay may mabigat na pakiramdam na parang may humahawak sa puso niya at unti-unting pinipisil. Relative niyo po ba? Tanong ng intern, inosente, walang alam sa lalim ng koneksyon nila, at doon napapikit si Marco. Isang segundo lang, pero sapat para bumalik ang lahat. Flashback isang gabi sa isang maliit na apartment sa Makati. Ang ilaw ng sala ay dim, may kumukulong tubig sa kusina, at si Liza, nakatayo sa harap niya, may luha sa mata. Marco, hindi ka na umuuwi. Hindi ka na sumasagot. Ano ba talaga tayo? Ang boses nito ay nanginginig pero matatag pa rin. Si Marco, pagod galing duty, nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone, hindi makatingin sa kanya. Liza, trabaho lang ta. Naiintindihan mo dapat doktor ako, sagot niya. Pero kahit siya alam niyang kulang iyon, doktor ka. Oo, pero tao ka rin. At ako, ano ako? Tanong ni Liza. Mas lumakas ang boses, at doon siya napatingin, nakita ang sakit na matagal na niyang iniiwasan, hindi ko kaya pagsabayin lahat, bulong niya, at iyon ang naging simula ng katahimikan na hindi na nila nabasag, bumalik sa kasalukuyan, huminga ng malalim si Marco, pilit inaayos ang sarili, pero hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may mali, na hindi ito simpleng collapse lang. Ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ng isang nurse na kakadating lang, found unconscious sa labas ng isang boarding house sa Sampaloc, sagot ni Aling Tess, may possible ingestion, hindi pa confirm kung ano, at doon kumunat ang noo ni Marco, parang may kumagit sa isip niya, isang ideya na ayaw niyang tanggapin, suicide. Mahina niyang tanong, pero walang sumagot agad, sa kabilang bahagi ng ospital, may isang lalaki na nakatayo sa dilim ng hallway, naka-hoodie, tahimik na nakatingin sa direksyon ng ang mga mata niya ay hindi makita ng maayos dahil sa anino, pero ang paraan ng pagtayo niya ay parang may hinihintay, parang may alam. Bumalik si Marco sa loob ng hindi na pinigilan, kahit may risk na mapag-alitan, lumapit siya sa kama ni Liza, ngayon ay may ventilator na,
Ang dibdib nito ay umaangat at bumababa sa tulong ng makina, hindi na sarili nitong hininga. Liza, bulong niya ulit, mas mahina, parang takot siyang marinig ng iba ang emosyon niya, at sa isip niya ay naglalaro ang tanong paano siya napunta dito. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi siya tinawagan? At mas masakit kung tinawagan siya, sasagutin ba niya? Humawak siya sa gilid ng kama, pinaikit ang mata, at doon pumasok ang isa pang alaala, isang mensahe na hindi niya sinagot. Marco, pwede ba kitang makita? Kailangan ko lang makausap ka. At sa ilalim noon, oras 47 minuto pasado alas 11 p.m., 3 araw na ang nakalipas. Doktor, we need to stabilize her BP, paalala ng isa sa mga residente, at doon bumalik si Marco sa realidad, pinilit ang sarili na maging propesyonal. Okay, start vasopressors, monitor electrolytes, we need talk screen ASAP. Mabilis niyang utos, at sa sandaling iyon, bumalik siya sa papel niya isang doktor na kailangang magdesisyon, kahit ang pasyente ay ang taong sinaktan niya, ngunit habang gumagalaw siya, may bahagi ng utak niya na patuloy na nag-iisip kung self-inflicted ito, kasalanan ba niya? Kung hindi naman, sino ang may gawa? Sa labas ng ospital, nagsisimula ng magliwanag ang langit, ang ingay ng jeepney na dumaraan sa EDSA ay unti-unting lumalakas, ang buhay ng lungsod ay nagpapatuloy, walang pakialam sa trahedya ng isang tao, sa loob. Ang oras ay parang huminto, bawat segundo ay mabigat, bawat beep ng monitor ay parang paalala na manipis ang pagitan ng buhay at kamatayan. Dok, tawag ni Aling Tess, lumapit sa kanya, may dumating na pulis. Gusto kayong makausap, at doon bumilis ang tibok ng puso ni Marco, hindi dahil sa takot sa awtoridad, kundi sa pakiramdam na mas lalong lalalim ang problema. Lumabas siya ng nakita ang isang pulis na naka-uniform, seryoso ang mukha. Ikaw si Dr. Reyes? Tanong nito. Opo, sagot ni Marco, tuyo ang lalamunan, kilala mo ang pasyente. Diretsong tanong, walang paligoy, saglit siyang natigilan, ang salitang kilala ay parang napakagaan kumpara sa bigat ng relasyon nila, pero tumango siya. Oo, kilala ko siya, at doon nagpalitan sila ng tingin ng pulis, isang tingin na parang nagsasabing hindi ito simpleng kaso, may nakita kaming note sa bag niya. Sabi ng pulis, inilabas ang isang maliit na papel na gusot, at sa sandaling iyon, parang bumagal ang mundo ni Marco, ang paligid ay naging malabo, ang tanging malinaw ay ang papel na hawak ng pulis, ano po nakasulat? Tanong niya, halos pabulong, hindi agad sumagot ang pulis, tinitigan muna siya, parang sinusukat kung kaya niyang marinig ang katotohanan. Pangalan mo? Dok, pangalan mo ang nakasulat, at doon tuluyang nanlamig ang katawan ni Marco, ang tuhod niya ay parang gustong bumigay, at sa loob ng dibdib niya ay may sumabog na takot at guilt na hindi niya na kayang itago. Sa isip niya, isang tanong lang ang paulit-ulitan, ano ang ginawa mo, Marco? Hindi ko alam, sabi niya agad, pero pagkasabi pa lang niya ay naramdaman na niya kung gaano kaina ang tunog noon, gaano kapatla, parang palusot ng lalaking nahuli kahit hindi pa nasasampahan ng kaso. Tiningnan siya ng pulis ng diretso, hindi agresibo pero hindi rin nagpapakita ng simpatiya. Pakibasa. Iniabot nito ang papel. Nang kunin ni Marco, napansin niyang nanginginig ang daliri niya, at lalo iyong halata dahil gusot ang papel at manipis, kailangan pa niyang plansyahin gamit ang hinlalaki para makita ng maayos ang sulat. Kilala niya agad ang sulat kamay. Pailes. Medyo madiin sa dulo ng bawat letra. Sulat ni Liza. Kapag may nangyari sa akin, huwag ninyong hayaang siya ang magsinungaling ulit. Saglit na nawala ang ingay sa paligid niya. Hindi niya narinig ang tumatahol na ambulansya sa labas, ang yabag ng order lies, ang tawag ng cashier sa admitting. Ang narinig lang niya ay sarili niyang hininga, mabigat, putol-putol, at iyong huling salita sa note na parang paulit-ulit na bumabagsak sa ulo niya ulit. Ibig sabihin, may una na. May mga nauna ng kasinungalingan. May mga bagay na matagal nang nabubulok at ngayon lang nangangamoy. Ano yan? Tanong ni Aling Tess na nakasilip mula sa gilid. Hindi agad sumagot si Marco. Ibinalik niya ang papel sa pulis, pero bumagal ang bitaw niya, parang ayaw ng kamay niyang kumalas. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Pero sulat niya. Oo, at pangalan mo. Oo, muling tumahimik ang pulis. Bata pa ito, siguro nasa early 30s, mukhang hindi pa nilalamon ng sistema, pero may pagod na sa ilalim ng mata, may practice na sa pagtingin sa mga taong pwedeng biktima, pwedeng suspect, o pwedeng pareho. May record ba siya ng depression?
Gamot, away, boyfriend problem. Napahigpit ang panga ni Marco sa salitang boyfriend dahil ang totoo, wala na siyang karapatan doon, pero siya pa rin ang tinutukoy. Hindi ko alam kung may gamot siya. Matagal na kaming. Naputol siya. Ano ba ang tamang salita? Hiwalay. Hindi nag-uusap. Nagsasakitan sa katahimikan. Hindi kami okay. Tuloy niya, mas mababa ang boses. Kailan huli kayong nag-usap? 3 araw. Nagkita. Hindi. Nag-away. Napapikit si Marco ng saglit. Naalala niya ang tawag. Ang hindi niya sinagot. Ang voice message na pinakinggan niya pero hindi tinapos. Ang pride na binalot niya sa salitang pagod. Hindi direkta. Pero, oo. Tumango ang pulis na parang mayroon nang inilalagay sa isip na linya ng timeline. Kailangan naming kunin statement mo mamaya. Huwag ka munang umalis. Hindi ako aalis, sagot ni Marco, at sa unang pagkakataon simula nang dumating si Liza sa totoo ang sinabi niya nang walang reservation. Hindi siya aalis. Hindi hanggat hindi niya nalalaman kung bakit may note. Hindi hanggat hindi niya nakikita kung madyay gising pa si Liza. Hindi hanggat hindi siya nadudurog ng buo. Pumasok siyang muli sa loob ng Iba ang lamig doon. Hindi lang dahil sa aircon na luma at sobrang lakas sa ilang bahagi ng ward, kundi dahil may sariling klima ang lugar na palaging nakikipagbuno sa kamatayan. Ang ilaw ay maputi, walang lamang, naglalantad ng bawat butlig, pasa, pawis, at takot. Sa kabilang kama may batang inuubo habang hinihimas ng ina ang noo nito. Sa malayo may matandang lalaki na paulit-ulit ang tawag sa asawa niyang 5 oras nang hinihintay galing court scan. May amoy ng betadine, suka, instant coffee, at basang tsinelas na iniwan sa may pinto. Dumaan si Marco sa pagitan ng mga kama na parang may sariling alaala ang bawat tunog, ang tili ng monitor ni Liza, ang mahinang alingaungaw ng oxygen tank na inililipat, ang kaluskos ng chart na binabalikan ng residente. Tumigil siya sa tabi ni Liza. Ang mukha nito ngayon ay mas maputi, halos kulay papel. May tape sa gilid ng bibig, may tubo, may pasa sa pulsuhan na hindi niya agad napansin kanina. Napakunot ang noo niya. Hinawakan niya ng marahan ang kamay nito, tinaas ng kaunti, pinagmasdan ng balat. Hindi ito simpleng pressure mark. Parang hinigpitan ng tali o mariing hinawakan. Sino ang nag-admit sa kanya? Tanong niya kay residenteng si Paula. Lumapit ito habang nakatingin sa chart. Barangay responders daw ang nagdala, Doc. May concerned tenant sa building. Narinig daw na may nabasag. May report ba ng trauma? Initial exam, may abrasion sa left elbow, slight contusion sa wrist, no obvious head laceration. Pero kasi unstable siya pagdating, airway muna. Tinitigan ni Marco ang pulso ni Liza. Dahan-dahan niyang binaligtad ang kamay, saka ang kabila. Hindi pantay, sabi niya. Parang restraint marks. Pwede ring nanggaling sa pagbagsak o pagkakakapit sa kung saan, sagot ni Paula. Maingat, hindi kumokontra pero hindi rin basta sumasang-ayon. Pwede, sabi ni Marco, pero ang pwede ay hindi ka panatagan, iyon ay pinto lang ng mas maraming posibilidad. Sumagi sa isip niya ang note. Huwag ninyong hayaang siya ang magsinungaling ulit. Hindi sinaktan. Hindi pinatay. Nagsinungaling. Ibig sabihin may kwento, may bersyon. At alam ni Liza na darating ang sandaling ito, na may magsasalita para sa kanya kung hindi siya makakapagsalita. Sino ang siya? Siya ba talaga? O may ibang lalaking inakala nitong poprotektahan ni Marco? Naroon ang tukso na isipin na hindi siya ang tinutukoy, pero kilala niya si Liza. Kapag galit iyon, hindi malabo. Hindi iyon paligoy. Kung pangalan niya ang laman ng note, wala siyang karapatang umiwas. Doc, tawag ni Paula. May lalaking nag-aabang sa nurse station. Sinasabi niyang pinsan daw ng pasyente. Napalingon si Marco. Pangalan, Gerald Atienza. Wala sa alaala niya ang pangalan. Hindi niya maalala na may binanggit na Gerald si Liza, kahit noong nagkukwento ito ng mga reunion sa Bulacan o ng mga kamag-anak na biglang nagmemensahe kapag may kailangan. Nasaan? Nasa labas. Lumabas siya sa nurse station at nakita ang isang lalaking naka-polo shirt na gusot, naka-tsinelas, hawak ang helmet ng motorsiklo sa isang kamay. Nasa bandang 30, maitim ang batok sa init ng kalsada, at halatang diretsyong sumugod mula sa kung saan man siya nanggaling. Ikaw si Doc Reyes? Tanong nito. Hindi maganda ang timpla ng boses, hindi bastos pero may init. Oo, ikaw si Gerald.
Oo, pinsan ni Liza. Lumunok si Marco. Kamusta siya? Critical pa rin. Bumagsak ang balikat ng lalaki. Napahawak ito sa batok, tumingin sa sahig na may mantsa ng lumang putik at natuyong dugo. Buwisit, mahina nitong sabi, higit sa sarili kaysa sa kausap. Tinawagan ako ng kasama niya sa apartment. Hindi ko agad nasagot, nasa biyahe ako pa Cavite. Pagbalik ko, dinala na rito. Tinitigan siya ni Marco. May kasama siya sa apartment. Bed spacer lang katabi ng unit. Studio type na hati-hati. Hindi mo ba alam kung saan siya nakatira? Tumama iyon ng malinis. Hindi sumagot agad si Marco. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung saan lumipat si Liza pagkatapos nitong umalis sa apartment nila. Hindi niya alam kung saan ito natutulog, kung paano ito umuwi, kung anong ruta ng jeep ang sinasakyan nito, kung saan ito kumakain kapag kinukulang sa budget. Ang dami niyang hindi alam, at ngayon lahat ng iyon ay parang ebidensya. Hindi. Amin niya. Hindi ko alam. Tumaas ang tingin ni Gerald. Nasa mata nito ang mabilis na pagsusukat, ang bigat ng tanong na hindi pa sinasabi, ganoon ka pala kalayo. Nag-away ba kayo? Tahimik nitong tanong. Hindi ito ang oras ngayon ng oras, putol ni Gerald, pero hindi sumigaw. Lalong nakakatakot kapag hindi sumisigaw ang tao. Kasi kung may ginawa ka, dapat ko nang alam. Kung wala, dapat ko ring malaman. Ilang linggo nang hindi maayos si Liza. Naramdaman ni Marco na may sumikip sa dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Gerald sa monoblock sa gilid at isinandal ang helmet sa tuhod. Ang koridor sa bahaging iyon ay mas madilim, may vending machine na hindi gumagana at poster ng dengue prevention na kupas na ang gilid. May isang pamilya sa tapat na tahimik na kumakain ng pandesal mula sa plastic bag, gamit ang pinakamaninipis na boses para hindi makaistorbo sa sariling takot. Umupo rin si Marco, pero nasa dulo lang, may distansya. Noong isang buwan, simula ni Gerald, umuwi siya sa tita ko sa may kawayan tuwing linggo. Biglang tumigil. Sabi niya may extra racket. Tapos minsan, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig ko siya sa likod bahay, may kausap sa phone. Hindi siya galit, hindi rin umiiyak, pero iyong boses niya parang pagod na pagod. Sabi niya, hindi na pwede na ako na lang lagi ang magtatago para sa'yo. Hindi niya ako nakita noon. Pumasok ako sa loob kasi nakakahiya makinig. Pero napansin ko na pagkatapos noon, iba na siya. Laging lumilingon. Laging kinakabahan kapag may motor na humihinto sa tapat. Unti-unting naging malamig ang loob ni Marco. Akala mo ako yun. Hindi ko alam. Pero alam kong may tinatago siya. May trabaho ba siya? Online selling minsan. Encoding minsan. Tapos, nag-atubili si Gerald. May pinasukan siyang admin work sa isang diagnostics company sa Makati. Contractual lang daw. Anong company? Hindi ko kabisado. Basta may maliit na office. Nagkiskis ng palad si Marco sa scrub pants niya. Diagnostics Company, Makati. May kumislap na koneksyon sa isip niya, hilaw pa pero nakakabahala. Kailan siya nagsimula? Mga 2 buwan na yata. May binabanggit ba siyang problema sa trabaho? Oo, pero bitin. Parang may mali raw sa records. Sabi ko, idi isumbong mo. Sabi niya, hindi ganon kadali. May doktor na kasali. Nanigas si Marco. Si Gerald, na kanina ay galit lang, ngayon ay tahimik na tinitingnan ng pagbabago sa mukha niya. Kilala mo? Tanong nito, mabagal. Saglit na hindi gumalaw si Marco. Naroon na naman ang salitang iyon kasinungalingan. Ulit, may doktor na kasali. Sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, naramdaman niyang hindi lang si Liza ang nasa ICU. Parang ang lahat ng itinayo niyang pangalan, lisensya, at pagtingin sa sarili ay nakarete rin, naghihintay kung mabubuhay pa o hindi. May isang kaso, sabi niya sa wakas, maingat ang bawat salita, mga 4 na buwan na ang nakalipas. May namatay na pasyente pagkatapos ng delayed blood transfusion. Internal review lang ang nangyari. Na-close agad. At, tanong ni Gerald, at may discrepancy sa supply log. Pero hindi ako parte ng admin noon. Hindi iyon ang tanong ko. Nagsara ang bibig ni Marco. Naalala niya, conference room, malamig, naka-PowerPoint ang audit findings. Nandoon ang medical director, ang finance head, ang isang representante ng diagnostics partner. Nandoon din siya bilang attendang na humawak sa pasyenteng namatay. Sinabi sa kanyang may clerical issue lang,
na hindi dapat palakihin dahil masisira ang accreditation, mapapahamak ang charity patients, matitigil ang deliveries. Pinakiusapan siyang i-reframe ang timeline sa report hindi raw delay due to unavailable matched blood, kundi hemodynamic collapse despite ongoing intervention. Totoo rin naman, sa teknikal na salita, pero hindi buong totoo. At pumayag siya. Hindi dahil masama siyang tao, sabi niya noon sa sarili. Kundi dahil pagod siya, dahil may hierarchy, dahil may medical director, dahil mas madaling mabuhay kapag marunong kang umiwas sa bangin ng sistema. Ngunit sa gabing iyon, pag-uwi niya, si Liza ang nakabasa ng draft sa laptop na naiwan niyang bukas. Hindi sinasadya, nagalit ito. Sobrang galit. Pirma mo ta. Marco, alam mong hindi ito buong nangyari. Hospital matter ta. Kamatayan ng tao ang hospital matter. Huwag mo akong sermonan sa bagay na hindi mo naiintindihan. Naalala niyang sinabi niya iyon. Malinaw, malutong, at nakita niyang may namatay sa mukha ni Liza nang marinig iyon. Hindi pag-ibig, respeto. Kaya ba iyon ang tinutukoy niya? Tanong ni Gerald. Hindi agad sumagot si Marco. Dahil sa loob-loob niya, nagsisimula ng magdikit-dikit ang mga piraso. Kung pumasok si Liza sa diagnostics company na kaugnay ng supply log, kung may nakita itong records, kung hinarap siya nito at humingi ng tulong, kung umiwas siya dahil ayaw na niyang mahayla pabalik sa bagay na pilit niyang kinalimutan posible. Hindi lang posible. Baka iyon nga, sinubukan niya akong kausapin, sabi niya, paos. Hindi ko siya hinarap. Tumawa si Gerald ng isang beses, maikli, walang saya. Ayos. Walang sumagot. Sa dulo ng koridor ay may batang dumaan na nakahawak sa swero stand ng tatay niya, tinutulungan itong lumakad. Mula sa bintana, pumasok ang liwanag ng umaga at sinampal ang sahig na madulas sa katiting na kinang. Narinig ang tawag mula sa loob, Dr. Reyes. Biglang tumayo si Marco. Tumakbo siya pabalik sa kasunod si Paula. Bumungad agad ang monitor ni Liza, bagsak ang oxygen saturation, bumababa ang pressure. She's seizing. Sigaw ng nurse. Nanginginig ang katawan ni Liza sa kama, kahit may sedative na, at ang daliri nito ay kumakapit sa wala. Push diazepam. Increase support. Suction. Utos ni Marco, mabilis, kumikilos ang kamay bago ang takot. Lumapit siya sa uluhan, tinitigan ang mukha ni Liza na ngayon ay mas lalong malayo, parang lumulubog sa isang lugar na hindi niya maabot. Come on. Come on. Hindi niya alam kung para sa pasyente ba iyon o para sa sarili. Habang inaayos ang linya, may dumating na resulta ng initial talk screen. Doc, positive for benzodiazepines and traces of opioid, sabi ni Paula, hingal. Prescription. Wala pa tayong history. Hindi siya umiinom ng ganyan, sabi ni Marco agad, bago pa niya mapigilan ang sarili. Napatingin sa kanya si Paula. Sigurado ka? Hindi siya sigurado sa lahat. Pero dito parang oo. Hindi si Liza ang tipo na basta iinom ng kung ano-ano. Kung uminom man, hindi ito ang halo. Hindi nang ganoon. Napatingin siya ulit sa pulso nito. Sa labi, sa bahagyang punit ng kuko sa hintuturo. Maliliit na bagay na kung hindi mo hahanapin ay hindi mo mapapansin, pero kapag nakita mo, hindi ka na makakabalik sa dating inosenteng pagbabasa. Possible overdose, possible forced ingestion, possible assault, sabi niya. Bawat salita ay nagpapabigat sa hangin. Document everything. Photograph the marks. Inform medico-legal. Doc, bulong ni Paula, ikaw ba ang dapat mag-lead nito? Magandang tanong. Etikal na tanong. Mapanganib na tanong. Nakaramdam si Marco ng hiya, hindi lang dahil tama si Paula kundi dahil gusto niyang manatili. Gusto niyang siya ang humawak kay Liza, siya ang magligtas, siya ang magbawi. Pero iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya dapat. No, sabi niya sa huli, halos masakit bitawan ng salita. Tatawagin ko si Dr. De Vera. Siya na ang attending. Sa pagtalikod niya sa kama, pakiramdam niya ay may inalis na piraso sa loob niya gamit ang mapurol na kutsilyo. Ngunit wala siyang karapatan sa malinis na pagdurusa. Lumabas siya para tumawag. Habang kausap sa telepono si Dr. De Vera, tanaw niya sa glass panel si Liza, ang mga tao sa paligid nito na parang umiikot na mekanismo ng isang mundong wala nang pakialam kung sino ang may kasalanan basta gumalaw ang proseso. Pagkababa niya ng tawag, naroon na naman ang pulis. Doc, may nakuha kaming CCTV sa tapat ng building.
Bumilis ang tibok ng puso niya. At, may lalaking naghatid sa kanya kagabi. Hindi malinaw ang mukha, pero bago umalis, may ibinigay siyang envelope. Hindi pa namin nakukuha sa kwarto. Sealed na ang unit. Napalunok si Marco. May plate number. Partial lang. Pero may isa pang detalye. Inilabas ng pulis ang phone at ipinakita ang still image. Malabo, grainy, pero sapat para makita ang isang lalaki na bahagyang nakatagilid. Naka-long sleeves, naka-face mask, at sa kaliwang kamay, suot ang hospital Eid lace na asul. Pamilyar na pamilyar kay Marco dahil ganoon ang lanyard ng network ng private laboratories na kapartner ng ospital nila. Hindi natakot lang ang naramdaman niya. May hamalong pagkasuklem, sa sarili, sa mga taong pinrotektahan niya, sa sistemang pinalampas niya. Dahil ngayon malinaw na, kung totoo man ang hinala niya, si Liza ay hindi lang nasangkot. Hinabol siya ng kasinungalingang pinirmahan niya, at si Liza ang unang natama ng buo. Dahil ngayon malinaw na, kung totoo man ang hinala niya, si Liza ay hindi lang nasangkot. Hinabol siya ng kasinungalingang pinirmahan niya, at si Liza ang unang natama ng buo. Hindi na niya naramdaman ang pagod sa katawan. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malamig na paggising, iyong tipong kahit isang gabi kang walang tulog ay hindi ka aantukin dahil may katotohanang mas matalas pa sa kape ang tumatama sa likod ng mata mo. Sino ang may access sa unit? Tanong niya sa pulis, pilit pinapantay ang boses. Landlady, barangay, at kami. May soko na paparating. Tumango si Marco pero sa loob niya ay nagsisiksikan ang mga tanong. Envelope, lanyard, diagnostics partner, at si Liza, sa puntong ito, walang boses. Naalala niya ang ugali nito kapag may binubuo sa isip. Hindi agad iyon nagsasalita kapag wala pang buo ang larawan. Mahilig iyong magtipon ng resibo, screenshot, maliit na detalye. Ayoko ng chismis. Gusto ko may hawak akong totoo. Sabi nito minsan habang inaayos ang folder ng mga utility bills nila noon, habang siya ay tinatawanan pa ang sobrang pagiging maingat nito. Ang akala niya noon ay simpleng kartihan, simpleng pagiging usi. Hindi niya alam na balang araw, baka iyon ang mismong dahilan kung bakit ito napahamak. Doc, si Gerald. Nakatayo ito ilang hakbang sa likod niya, may hiningang hindi pa buo sa kaba. Anong ibig sabihin niyan? Kilala mo ba iyang lanyard? Tiningnan siya ni Marco. Sa ganitong sandali, madali ang magsinungaling. Madali ang sabihing hindi sigurado, hindi malinaw, baka kung sino lang. Ngunit naroon ang note, nakasabit sa likod ng isip niya na parang sentensyang hindi pa binabasa ng buo. Huwag ninyong hayaang siya ang magsinungaling ulit. Oo, sagot niya. Partner network ng ospital namin yan. Laboratory at diagnostics supplier. Halos ngumisi si Gerald, pero hindi sa tuwa. So tama si Liza. Anong sinabi niya sa'yo? Na may mga pangalan siyang nakita. Na may records na hindi tugma. Na may namatay at hindi lang isa. Bumagsak ang tingin ni Marco sa sahig. Makinis ang tiles pero may gasgas na kulay abo sa gitna. Bakas ng ilang taong paghatak ng stretcher at wheelchair. Ilang beses na ba siyang dumaan sa ganitong koridor nang hindi tunay na tumitingin? Ilang beses na ba siyang naging bahagi ng institusyong mahusay magtakip dahil abala ang lahat sa pagligtas sa susunod na pasyente? Hindi ko alam kung ilan, sabi niya. Pero may isang kaso na alam ko. At pinirmahan mo pa rin. Hindi sumagot si Marco. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ang lahat ng sagot niya ay tunog depensa. Kasi may utos. Kasi may hierarchy. Kasi may takot akong mawalan ng lisensya. Kasi may charity ward na maaapektuhan. Kasi hindi ako handang sumalungat. Lahat ng iyan ay maaaring totoo at sabay-sabay ring marumi. Napatingin si Gerald sa kanya ng matagal bago siya huminga ng malalim at tumingin sa salamin ng Pag namatay siya, hindi ka lang basta makonsensya, Doc, iyan na ang magiging mukha mo habang buhay. Hindi iyon pagbabanta, hatol lang. At mas mabigat iyon. Mula sa loob, lumabas si Dr. De Vera, senior intensivist, naka-scrubs na may tupi pa sa manggas na parang dinampot agad mula sa sampayan ng duty room. Babae itong nasa late 40s, tahimik pero kilala sa ospital na walang sinasanto kapag trabaho ang usapan. Marco, sabi nito, wala munang tanong, diretso sa propesyon. I reviewed the chart. How is she? Alive. Barely stable. Pupils reactive. Were buying time. Lumingon ito sa pulis, saka kay Gerald, saka bumalik kay Marco.
Outside. Now. Lumipat silang tatlo sa maliit na conference cubicle sa tabi ng Aiko Tri-Age. Dito mas masangsang ang amoy ng lumang aircon at pentel pen. May whiteboard sa gilid na may nakasulat pang census count mula sa nakaraang shift. May thermos ng kape sa mesa, malamig na ang laman. Naupo si Dr. De Vera at ibinaba ang chart. May external marks. Hindi ko pa masabing assault, pero hindi rin ako komportableng ituring itong straightforward overdose. Tumango ang pulis. May note, ma'am, at may possible lead sa CCTV. Then document chain of custody on everything, agad na sagot ng doktora. Pagkatapos ay tumingin kay Marco ng diretso, ang klaseng tingin na hindi kailangan ng mahabang salita para magsabi ng alam kong hindi mo sinasabi lahat. Anything I need to know as attending. Tumikom si Marco. Ang problema sa mga taong matagal mo nang kakilala sa ospital, alam nila ang normal mong kilos. Alam nila kung kailan ka matigas lang ang panga dahil puyat at kung kailan dahil may itinatago kang hindi mo may sakmura. She may have been trying to expose something connected to a previous mortality review, sabi niya, mabagal. Connected to our hospital, possibly to the supplier and the reporting chain. And how are you involved? Hindi siya nakahinga agad. Sa tahimik ng cubicle, narinig niya ang malayong kalansing ng stainless tray at pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa labas. Narinig din niya ang sariling kahihiyan. I signed a report that minimized a supply delay. Walang nagsalita. Si Gerald, na nasa tabi ng pinto, napatingin sa kisame na parang gusto niyang magmura pero pinipigilan. Ang pulis ay nagsimulang magsulat. Si Dr. De Vera ay hindi agad nagbago ang ekspresyon. Iyon ang nakakapanghina sa mga tunay na senior, hindi sila natitinag sa unang bagsak ng katotohanan, lalo silang tumitino. Did that report contain false statements? Tanong niya. Not exactly false. Incomplete. Deliberately. Sumikip ang lalamunan ni Marco. Yes. Hindi siya sinigawan. Hindi rin siya inalo. Then from this point on, sabi ni Dr. De Vera, maingat ang diin, you stay away from the formal management of this patient. You can provide a statement as treating physician on arrival, but medically and legally, you are compromised. Tumango siya. Karapat-dapat lang. Masakit, pero karapat-dapat. At kung may alam ka pang pangalan, dagdag ng doktora, ngayon mo sabihin. Huwag kapag may press release na. Napahawak si Marco sa gilid ng mesa. Hindi niya alam kung gaano karaming pangalan ang tunay niyang alam at gaano karami ang hinala lang, pero may isang mukha agad na sumulpot sa isip niya, si Adrian Velasco, Operations Director ng partner diagnostics firm, laging maayos ang suot, mahina magsalita, pero marunong magmukhang concern habang nililibing ang pinakaimportanteng detalye sa ilalim ng jargon. Siya ang nasa review meeting. Siya rin ang nagsabing let's avoid language that implies preventable systems failure. At dahil doktor si Marco, dahil hindi siya admin, dahil hindi niya gustong madikit sa corporate war, pinili niyang huwag dibdibin ang tono. Adrian Velasco, sabi niya. Ops Director of Medcore Diagnostics. Tumango ang pulis at isinulat iyon. May ebidensya ka? Wala pa. Presence lang sa review, at possible connection sa supplier logs. Hindi sapat para dakpin, sabi ng pulis. Alam ko, sagot ni Marco. Pero sapat para hanapin. Sa labas ng cubicle, may biglang sigawan mula sa admitting. Isang babae ang umiiyak, may hawak na plastic envelope ng mga laboratory request, at ang matandang kasama niya ay pilit inuupo ng guard dahil nahihilo. Sandali silang lahat napalingon, at sa maikling sandaling iyon ay naramdaman ni Marco ang nakagisnan niyang ritmo ng pampublikong ospital, ang katotohanang walang personal na trahedya ang may monopoly sa lugar na ito. Habang may isang buhay na nalulusaw sa'yo, may 10 pang pamilya ang nakikipagtawaran sa cashier, nakikipagtulakan sa elevator, umiiyak sa tawag ng doktor. Nakakabaliw ang ganitong lugar kung iisipin mong may katarungan sa bawat oras. Minsan ang meron lang ay pila. Nang makaalis ang pulis para tumawag sa station, tumayo si Gerald at naglakad papunta sa bintana. Kita mula roon ang parking lot, ang basa pang bahagi ng semento kung saan katatapos lang buhusan ng tubig ng janitor, ang ilang ambulansya, at sa pinakadulo, ang maliit na kapilya ng ospital na may ilaw na dilaw sa loob kahit araw na. Magsisimba ang tita ko pagdating, sabi ni Gerald, hindi lumilingon. Ganyan siya kapag hindi na niya kaya. Nagdadasal. Ako hindi.
Hindi sumagot si Marco. Pero minsan naiinggit ako sa mga taong naniniwala na may nakikinig. Saka lang siya humarap. Kung mabuhay si Liza at makapagsalita, bahala siya kung patatawarin ka niya. Pero bago mangyari yun, may isang bagay kang pwedeng gawin. Ano? Tumigil ka nang maghintay na may magligtas ng pangalan mo. Tumama iyon ng diretso. Dahil iyon nga ang ginagawa niya mula pa noon. Naghihintay siyang may ibang magsabi na normal ang sistema. Naghihintay siyang mapasa sa ibang tao ang desisyon. Naghihintay siyang lumipas ang issue. Naghihintay siyang si Liza na lang ang manahimik. At habang naghihintay siya, may mga taong gumagalaw. Maling mga tao. Nagsalita si Dr. De Vera nang hindi itinataas ang boses. Kung magbibigay ka ng sworn statement, gawin mo ngayon, habang sariwa pa, bago ka pa maunahan ng official narrative. Napatingin sa kanya si Marco. Official narrative. Kilalang kilala niya ang pariralang iyan. Hindi man laging sinasabi ng eksakto sa ospital, naroon iyon sa lahat ng euphemism, sa lahat ng for internal use only, sa lahat ng let legal review first. Tumayo siya. Pakiramdam niya ay mabigat ang tuhod niya pero mas mabigat ang hindi paggalaw. Saan ang police desk? Ground floor, malapit sa old OPD, sagot ng pulis na kakabalik lang. Sasamahan kita. Ako rin, sabi ni Gerald agad. Sa pagbaba nila sa hagdan, sinalubong sila ng mainit na hanging amoy alikabok at prinitong tuyo mula sa carinderia sa labas ng gate. Puno ang elevator kaya naglakad sila. Sa bawat palapag ay iba ang tunog, sa PDA may batang tumatawa sa kabila ng nebulizer mask, sa surgery ward may nanginginig na boses na nagtatanong kung magkano pa ang kulang para sa dugo, sa lobby may announcement tungkol sa nawawalang payong. Habang bumababa, bumabalik ang mga alaala ni Marco nang walang paanyaya. Si Liza sa jeep, nakasandal sa kanya, hawak ang paper bag ng kwek-kwek, pinipilit siyang tikman ng pinakamahanghang sausawan kahit hindi niya kaya. Si Liza sa grocery, nagko-compute sa phone habang siya ang nagtutulak ng cart at nagrereklamo sa haba ng pila. Si Liza noong unang araw na nag-away sila ng seryoso, hindi sumisigaw, mas masakit pa dahil dahan-dahan ang salita. Hindi mo kailangang maging halimaw para makasakit, Marco. Minsan sapat ng palagi kang wala. Ngayon lang niya lubos na naunawaan iyon. Sa police desk, maliit ang espasyo, may lumang electric fan na mas maingay kaysa malamig, may portrait ng mga opisyal sa pader, at may mesa na natatabunan ng brown envelopes, logbook, at kalahating baso ng 3-in-1 coffee. Pinaupo siya ng investigador at sinimulang kuhanan ng salaysay. Pangalan, oras, relasyon sa biktima, kailan huling contact, anong nalalaman tungkol sa note, sa previous case, sa supplier, sa pangalan ni Adrian Velasco. Habang nagsasalita siya, nararamdaman niyang bawat pangungusap ay humihila ng isang hibla mula sa lumang tela ng buhay niya. Ang ilan doon ay hibla ng takot. Ang ilan ay hibla ng propesyon. Ang ilan ay hibla ng pag-asa na baka may maayos pa. Bakit ka pumayag pumirma? Tanong ng investigador sa gitna ng statement, hindi formal na bahagi, tao sa tao. Hindi agad siya sumagot, humawak siya sa gilid ng silya, pinagmasdan ng kupas na asul na pintura sa dingding. Dahil akala ko iyon ang lesser damage, sabi niya. At dahil duwag ako, hindi na pinasulat ng investigador ang ikalawang bahagi, pero iyon ang unang buong tapat na bagay na nasabi niya sa maghapon. Nang matapos, pinapirma siya sa bawat pahina. Sa huling pirma, medyo natigilan ang kamay niya. Parehong kamay, parehong galaw, pero ibang bigat na. Hindi na proteksyon ang pinipirmahan niya. Posible itong maging simula ng pagkawasak niya. Paglabas nila sa desk, may 3 tawag na sa phone niya mula sa hospital administrator. May 2 ring mensahe mula sa unknown number, call me before you talk to anyone else. Walang pangalan, pero hindi niya kailangang hulaan. Tiningnan niya iyon ng matagal bago pinindot ang screen at pinatay ang cellphone. Napansin ni Gerald, sino? Iyong eksaktong klase ng tao na ayaw kong kausapin. Tumango si Gerald, saka tumingin sa kanya na parang may gusto pang sabihin pero nagbago ang isip. Sumama sila pabalik sa Aiko Wing. Sa may labas ng kapilya, nandoon na ang isang babae na nasa mga 50, payat, nakaduster na may cardigan kahit tirik ang araw, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Kita agad ni Marco sa mukha pa lang kung sino ito kamag-anak ni Liza. Ang parehong hugis ng panga. Ang parehong paraan ng pagtingin na parang laging handang magtiis.
Lumapit si Gerald. Tita. Tumayo ang babae at agad na humarap kay Marco. Hindi siya sinampal. Hindi rin siya sinigawan. Mas mahirap ang ginawa niya. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, saka maingat na nagtanong, ikaw si Marco. Opo. Tumango ito ng dahan-dahan, at sa pagtango na iyon ay may respeto pa rin dahil ganoon ang henerasyon nila, kahit galit, may formalidad. Mahal ka noon ng pamangkin ko. Noon. Hindi mahal ka. Noon. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pasensya na po, lang ang lumabas. Pumikit ang babae, humigpit ang kapit sa rosaryo. Huwag kang humingi sa akin. Sa kanya ka humingi kapag narinig ka pa niya. Pagkatapos ay dumiretso ito sa chapel nang hindi lumilingon. Ang liwanag sa loob ay kulay dilaw na pagod, at nakita ni Marco ang likod nitong bahagyang kuba habang lumuluhod sa kahoy na bangko. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay napakalaki ng ospital at napakaliit niyang tao. Nang makarating silang muli sa Aiko Tri-Age, inabutan sila ni Dr. De Vera sa labas, may bagong chart sa kamay. Hindi mabasa agad ang mukha nito. She opened her eyes, sabi nito. Napahinto si Marco. Hindi siya huminga. For less than a minute. Not fully responsive, but she tracked voice. Pwede ko ba siyang makausap? Tanong niya agad. Halos pumutok ang boses sa pagmamadali. Tiningnan siya ng doktora ng matagal. Hindi bilang attending. Hindi bilang savior. Bilang ano? Bilang taong baka siya mismo ang gustong marinig o ayaw marinig. Hindi ko alam. Pero 1 minuto lang. Kapag nag-deteriorate siya, palabas ka. Tumango siya bago pa makabuo ng mas maayos na tugon. Pagpasok niya sa loob, mas tahimik ang Aiko corner na iyon. Nakadim ang ilaw sa may uluhan ni Liza. Ang monitor ay mas regular na ngayon pero marupok pa rin ang tunog. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang takot siyang mabasag ang sandali. Ang balat ni Liza ay malamig pa rin sa paningin, pero may kaunting kulay na bumabalik sa pisngi. May bahagyang paggalaw sa ilalim ng talukap ng mata. Liza, bulong niya, hindi doktor, hindi sospek, hindi dating kasintahan na gustong makabawi sa isang eksena. Tao lang. Liza, ako ta. Dahan-daang bumukas ang mga mata nito. Mabigat, namumugto, nalilito, pero tumama ang tingin sa kanya. Walang yakap ang mga mata nito. Wala ring gulat. Ang meron ay pagod na pagkilala, parang matagal na itong naghihintay sa eksaktong sandaling ito at wala nang natira para sa drama. Yumuko si Marco ng bahagya, nanginginig ang daliri habang humahawak sa rail ng kama. Makinig ka lang. Huwag ka munang magsalita kung hindi mo kaya. Liza, magsasabi ako ng totoo. Napansin niya ang munting paggalaw ng kilay nito, halos hindi makita. Pumirma ako noon. Mali ako. Pinabayaan kita. At kung dahil sa akin kaya ka napunta dito. Nabasag ang boses niya. Nilunok niya ang kasunod. Hindi pwedeng siya ang magpabigat sa paghinga nito. May hinahanap sila. Iyong envelope. Kung alam mo kung nasaan, pisilin mo kamay ko. Ilang segundo na parang buong taon ang lumipas. Tinitigan siya ni Liza, at sa mga matang iyon ay naroon ang sakit, ang alaala, ang hiya, ang galit, at isang bagay na mas masakit dahil hindi iyon puot pagkabigo. Dahan-dahan, halos walang lakas, gumalaw ang daliri nito at pinisil ang kamay niya ng minsan. Pagkatapos, hirap na hirap, itinulak nito ang tingin sa bandang kanan, lampas sa kanya, patungo sa maliit na metal locker na inilagay ng nurse sa tabi ng kama kung saan naroon ang mga personal na gamit na nakuha sa pag-admit. Sumunod ang tingin ni Marco roon, at sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang may isang pinto nang bumubukas, pero kahit ano ang makita niya sa kabila, wala nang babalik sa dati. Sumunod ang tingin ni Marco roon, at sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang may isang pinto nang bumubukas, pero kahit ano ang makita niya sa kabila, wala nang babalik sa dati. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Liza, takot na baka pati ang kaunting lakas nitong natitira ay maagapan ng bigat ng presensya niya. Babalik ako, bulong niya, hindi dahil sigurado siya na kailangan siyang balikan ni Liza, kundi dahil iyon na lang ang kaya niyang aipangako ng hindi tunog kasinungalingan. Napansin niya ang bahagyang pagkurap ng mga mata nito bago muling bumigat ang talukap. Lumabas siya ng Aiko cubicle na parang may nakasuksok na bakal sa dibdib. Sa labas, agad siyang sinalubong ni Dr. De Vera. Ano? Tinuro niya iyong locker. Hindi na nagtanong ang doktora kung bakit siya pinaniwalaan ni Liza o kung anong klase ng relasyon ang namamagitan pa sa kanila.
Sa mga ganitong lugar, may mga tanong na ipinagpapaliban dahil mas mahalaga ang susunod na galaw. Lumapit silang tatlo siya, si Dr. De Vera, at ang pulley sa maliit na metal locker na kulay abo, may bahid ng kalawang sa bandang bisagra. Sa ibabaw nito ay may transparent na plastic bag na may nakalagay na hair tie, wallet, susi, lumang cellphone, at panyo. Umabot ang kamay ng nurse sa drawer. Document natin, sabi ng pulis. Inilabas nito ang body camera na matagal nang nakasabit lang sa dibdib at sinimulang i-record ang pagbukas. Sa loob ng locker, sa likod ng folded na jacket ni Liza at sa ilalim ng isang murang notebook na floral ang cover, naroon ang isang brown envelope, manipis pero siksik. Hindi iyon dramatic na makapal gaya sa pelikula. Mas nakakatakot pa nga dahil ordinaryo lang ang itsura, parang pwedeng paglagyan ng official receipt o school card. Kinuha iyon ng pulis gamit ang gloves. Habang binubuksan, naramdaman ni Marco na sumisikip ang espasyo kahit maluwag naman ang silid. Ang aircon ay umuugong sa taas, ang ilaw ay nangingitim sa gilid ng paningin niya dahil kulang siya sa tulog at marahil sa tapang. Isa-isang lumabas ang laman, photocopies ng inventory logs, printouts ng email threads, isang USB drive na itim, at ilang pahina ng mortality review na pamilyar sa kanya dahil siya mismo ang pumirma sa huling pahina. Ngunit may pagkakaiba. Sa gilid ng mga page ay may sulat kamay ni Liza, maliliit na note na may petsa at arrows. Actual release delayed 6 hours. No matched unit available despite billing. Patient family not informed of shortage. See attached email 4/12. Humigpit ang panga ni Marco. Ang mga bagay na noon ay itinago sa clinical language ay narito ngayon sa payak at matalim na Tagalog at English ni Liza, parang kinakaladkad palabas ang bangkay ng katotohanan mula sa ilalim ng mesa. May email thread, sabi ng pulis habang binabasa ang isang printout. From Internal Accounts, Adrian Velasco, CC Hospital Admin Leah Aison. Lumamig ang batok ni Marco. Kinuha ni Dr. De Vera ang ibang pahina at mabilis na tiningnan. May pattern ito, sabi niya, mababa pero buo ang boses. Not just one case, multiple shortages documented, tapos revised narratives afterward. Ilang pasyente? Tanong ng pulis. Hindi ko pa alam. Pero more than one. Biglang narinig ni Marco ang sarili niyang tibok sa tenga. More than one. Ibig sabihin, hindi lang siya pumirma sa isang isolated compromise. Maaaring bahagi siya ng mas malawak na pagtabon. Kahit isang pirma lang ang malinaw niyang naaalala, ilang beses ba siyang tumahimik sa harap ng parehong klase ng pagbaluktot? Ilang beses niya inisip na wala siyang sapat na pruweba para kumilos, kahit alam naman niyang ang totoo, kulang siya sa lakas ng loob. USB needs forensics, sabi ng pulis. Pero itong mga papel pa lang, sapat nang magsimula. At sapat din para may gustong bumawi nito, sagot ni Dr. De Vera. Kailangan ng secure custody. At kailangan nating i-report sa admin na may legal exposure. Napatingin sa kanya si Marco sa salitang admin. Alam niya ang ibig sabihin yun. Sa sandaling makarating sa taas ang balitang ito, gagalaw ang buong makina. May tatawag sa legal, sa PR, sa board, sa mga tao sa diagnostics firm. At kapag gumalaw ang makina, dudurugin nito ang pinakamalambot na parte muna ang contractual, ang maliit na empleyado, ang babaeng walang padrino. Si Liza, no, sabi niya bago niya napigilan ang sarili. Lumingon ang dalawa sa kanya. Hindi pwedeng iPad agad sa admin nang walang duplicate. Kumunat ang noo ng pulis. Bakit? Halos gusto niyang tumawa sa obvious. Dahil mabubure ito. Tahimik si Dr. De Vera pero hindi siya kumontra. Sa halip ay ibinaba niya ang papel at tinitigan si Marco ng matagal. May copy ka bang kayang gawin ngayon? Tanong niya. Sa records room may scanner. O kahit phone photos. Then do it fast, sabi ng doktora. Pero documented. Hindi tayo magnanakaw ng ebidensya. Magpe-preserve tayo. Ibinigay ng pulis ang limitasyon. 5 minutes. Under my watch. Tumango si Marco at agad na kumilos. Habang bitbit ang stack ng mga papel, pakiramdam niya ay hindi dokumento ang dala niya kundi live wire na anumang oras ay pwedeng pumutok sa kamay niya. Dumaan siya sa corridor papuntang Old Records Annex. Mas madilim dito, mas kaunti ang tao, at mas malakas ang amoy ng lumang carton, bond paper, at kahalumigmigan. May mga cabinet na bakal na may kupas ng labels,
May printer na maingay kahit naka-standby, at sa sulok ay may lumang scanner copier na ginagamit pa rin dahil wala namang pondo para palitan. Habang inaayos niya ang unang pahina sa salamin ng scanner, napansin niyang nanginginig pa rin ang mga daliri niya. Hindi na dahil sa takot na mahuli, kundi dahil ang bawat pagdaan ng ilaw ng scanner sa papel ay parang naglalantad rin ng mismong mukha niya sa loob-loob niya. Nakita niya sa margin ng isa pang note ni Liza sa tabi ng isang chain email, MR signed after meeting. Looked scared. Nanlaki ang mata niya. Saglit siyang napaatras. Even there, kahit sa sariling private notes ni Liza, ganoon siya nakikita. Hindi kontrabida, hindi bayani, takot. At marahil iyon ang mas mahirap patawarin. Hindi pagiging masama kundi pagiging mahina sa sandaling may ibang umaasa sa'yo. Marco, tawag ni Dr. De Vera mula sa pinto. Hindi niya namalayang sumunod pala ito. Bilisan mo, may note siya tungkol sa akin, sabi niya, hindi niya alam kung bakit niya sinabi. Lahat naman tayo may note tungkol sa isa't isa kapag may ganitong kaso, sagot ng doktora. Ang tanong, anong gagawin mo sa note habang buhay ka pa? Bumalik siya sa scanner. Isa-isa. Email logs. Inventory sheets. Revised mortality review drafts. Isang handwritten page mula sa notebook ni Liza na tila minadali. Nasa itaas ang petsa. Sa ibaba, bullet points, kung may mangyari, 1. Locker. 2. Gerald. 3. Huwag ibigay agad sa admin. 4. Marco must tell the truth or he will bury me too. Napapikit si Marco. Parang may hamampas sa kanya mula loob. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang takot ni Liza na may mangyayari sa kanya o ang katotohanan na inasahan pa rin siya nito sa dulo, kahit ang tingin nito sa kanya ay tao ring kayang maglibing. Pagkatapos maskan at masave ang files sa secured terminal, gumawa sila ng 2 printed copies sa witness ng pulis. Isang sealed set para sa kaso, isang backup set na pinirmahan ng 3 sa flap. Ako ang magtatago muna ng duplicate, sabi ni Dr. De Vera. Hindi admin. Hindi ikaw. Tama, sabi ng pulis. At kailangan nang ilipat ang pasyente sa mas secure na area. Baka may sumubok bumisita. Sa pagbalik nila sa Aiko, mas makapal na ang tao sa labas. Dumating na ang tita ni Liza mula sa chapel, nakapula ang mata pero tuwid ang likod. May isa pang babae, siguro kapitbahay o kamag-anak, na may hawak na tumbler at supot ng pandesal. Sa nurse station, may 2 lalaking naka-long sleeves at idlace ang nakikipag-usap sa charge nurse. Hindi na kailangang hulaan ni Marco kung sino ang pinanggalingan. Corporate, malinis ang gupit, mabango ang damit kahit nasa pampublikong ospital. Hindi sila mukhang nagmamadali, at iyon ang mas nakakabahala. Ang mga tunay na sanay sa damage control ay hindi mukhang nagmamadali dahil alam nilang kadalasan sila ang may hawak ng takbo ng kwento. Sino sila? Bulong ni Gerald. I don't know yet, sagot ni Marco, pero sa loob-loob niya ay may kutob na. Lumapit si Dr. De Vera bago pa man sila makalapit sa Aiko door. Good morning, sabi nito sa 2 lalaki, sobrang kalmado na halos lumalamig ang paligid. Restricted area. State your purpose. Ang mas matangkad ang sumagot, nakangiting corporate, iyong tipong pang boardroom na hindi dumadating sa mata. We're from Medcor. We received information that one of our staff may be involved in a medical legal concern connected to this patient. We're here to coordinate. Through whose authorization? Tanong ni Dr. De Vera. Head Office Liaison contacted hospital administration. Then coordinate with administration downstairs. Not here. Hindi nagbago ang ngiti ng lalaki pero lumitaw ang tunay na tigas sa panga. Ma'am, there are sensitive documents that may be proprietary and there is a woman fighting for her life, putol ng doktora. Choose your next words carefully. Tumahimik ang isa pang lalaki, mas bata, pero napansin ni Marco na nakatingin ito sa kanya nang hindi kumukurap. Pagkilala, biglang sumagi sa isip niya kung saan niya ito nakita nasa likod ni Adrian Velasco sa mortality review meeting, tahimik lang, parang assistant o legal observer. Hindi niya maalala ang pangalan pero malinaw ang mukha. Dr. Reyes, sabi ng mas batang lalaki, magalang ang tono, our office has been trying to reach you. I turned my phone off, sagot ni Marco. Clearly, bahagyang yumuko ang lalaki, parang tanggap ang maliit na insulto. Then let me say this directly.
There are institutional channels for these matters. It would be unfortunate if panic and misunderstanding created more harm. Naramdaman ni Marco ang init sa sikmura niya. Noon, baka umurong siya sa ganitong wika. Institutional channels, panic, misunderstanding, mga salitang mukhang maayos pero may dalang silencer. Ngayon, narinig niya ang tunog ng pagbaon. More harm to whom? Tanong niya. Nagkibit balikat ng kaunti ang lalaki, pakitang diplomatikong pag-iwas. The patient families, the staff, the facilities that serve thousands. At sa mga taong pumirma. Tanong ni Marco. Dito nawala ang ngiti. Doctor, let's not do this in a hallway. Wala rin naman kayong ginawang tama sa conference room. Napatingin si Gerald sa kanya. Si Dr. De Vera ay nanatiling walang kibot pero bahagyang umangat ang kilay, sapat para ay pakitang narinig niya iyon at hindi na mababawi. Security, tawag niya nang hindi sumisigaw. Lumapit ang guard. Escort these men downstairs. If they return without written clearance from medical, legal and the patient's family, document it. Hindi na lumaban ang dalawang lalaki. Sanay ang mga ganitong tao sa pag-atres kapag mali ang entablado, bumabalik sila kapag mas favorable na ang ilaw. Habang naglalakad palayo, tumingin muli ang mas batang lalaki kay Marco. Walang salita, pero malinaw ang mensahe, hindi ito tapos. Pagkaalis nila, saka lang huminga ng buo si Gerald. Putik, oo, sabi ni Marco. Putik, sa may dulo ng hall, biglang nagkaroon ng kaunting komosayon. May stretcher na mabilis na itinutulak papunta sa operating area, may batang nurse na nadulas ng kaunti pero nakabawi, at may sumisigaw ng bigay daan. Saglit na nabalot ng tipikal na kaguluhan ng ospital ang lahat, at sa ingay na iyon ay lumapit si tita ni Liza kay Marco. Hindi niya napansing nakalapit na pala ito. May kinalaman ba trabaho ni Liza dito? Diretso nitong tanong. Walang dekorasyon, walang paligoy. Hinanap ni Marco ang tamang paraan ng pagsagot, pero wala nang silbi ang tamang paraan kung ang buo mong buhay ay mali ang timing. Opo, sabi niya, sa tingin ko meron. Nanikip ang mga mata ng babae. At ikaw, ito ang tanong na mas mahirap dahil wala ng propesyonal na layo. Tita ng babaeng muntik nang mamatay. Pamilyang hindi naman mayaman para humir ng sariling team. Matandang babae na baka buong buhay ay sanay ng magpasensya sa mga institusyong hindi sumasagot agad. May kasalanan po ako, sagot niya. Hindi legal conclusion. Hindi detailed admission. Katotohanan lang na naiintindihan ng ordinaryong tao. Hindi ko siya pinakinggan ng dapat. Hindi agad nagsalita ang babae. Hinawakan lang nito ng mas mahigpit ang rosaryo sa palad, saka ibinaba ang tingin. Kapag nagising siya ng maayos, sabi nito, siya ang magdedesisyon kung anong katotohanan ang gusto niyang sabihin. Pero hanggang hindi pa siya makapagsalita, huwag mong hayaang unahan siya ng may pera. Tumango si Marco. Napakaliit ng utos, napakalaki ng timbang. Hindi na tungkol sa pagliligtas sa sarili. Tungkol na ito sa pagbigay ng espasyo sa boses ng taong halos ninakawan na ng hininga. Muling bumukas ang ICU door at lumabas si Paula, may bagong urgency sa mukha. Doc De Vera, patient is becoming more responsive but agitated. She's trying to remove the tube. Kumilos agad ang doktora. Light sedation only. I want neuro assessment if she can tolerate. Napatingin ito kay Marco, saka sa tita ni Liza. One family member only later, if stable. Ako, agad sabi ng tita. Natural. Walang pagtutol. Ngunit bago pumasok si Dr. De Vera, huminto ito sandali at binalingan si Marco. This will move fast now. Police, admin, possible media if it leaks. Decide who you are before they decide it for you. Pagkaalis nito, napasandal si Marco sa malamig na pader. Ang puting pintura ay may maliliit na bitak, at sa isang linyang iyon ay bigla niyang naunawaan na ang tunay na labanan ay hindi lang ebidensya laban sa cover-up. Sarili niya rin laban sa reflex ng buong buhay niyang pagsunod. Sa malayo, tumunog ang cellphone ni Gerald. Sinagot nito, maiksi lang ang usap, tapos ibinaba. May kasama sa apartment ni Liza na gustong makipagkita sa pulis. May nakita raw siyang lalaki kagabi bago mangyari lahat. Tumingin si Marco sa ICU door, pagkatapos sa police desk direction, pagkatapos sa tita ni Liza na nakaupo na ngayon sa monoblock at tahimik na nagro-rosaryo pero halatang bawat butil ay hinahatak na parang kung bibitaw siya ay babagsak ang lahat.
Ito na marahil ang simula ng susunod na alon. Hindi pa dulo. Hindi pa pwedeng dulo. Pero malinaw na ang linya, kapag nagsalita na si Liza, may mga buhay na hindi na mabubuo sa dati nilang hugis. At kabilang sa mga iyon ang sarili niya. At kabilang sa mga iyon ang sarili niya. Hindi niya namalayang ilang segundo na pala siyang nakatitig sa saradong pinto ng Aiko na parang may sagot doon sa simpleng pagtingin lang, na parang kung sapat ang puyat at guilt mo ay kusa nang lalabas ang tamang desisyon sa ilalim ng fluorescent light. Ngunit walang ganoon. Sa ospital, gaya sa buhay, ang mga pinto ay hindi bumubukas dahil handa ka na, bumubukas ang mga ito dahil oras na, at bahala ka ng humabol. Sasamahan ko ang pulis, sabi ni Gerald, pinapasok ang phone sa bulsa. Baka kailangan ng immediate statement noong kasama sa apartment. Tumango si Marco. Sabihin mo ipag-secure nila lahat ng gamit sa unit. Kahit resibo, kahit notebook, kahit basyo. Akala mo hindi ko alam. Sagot ni Gerald, may dating init pa rin pero wala na iyong walang direksyong galit kanina. Ngayon, mas malinaw na. Pareho silang may target, kahit magkaiba ang dahilan. Hindi, sabi ni Marco, iniisip ko lang na may mga bagay akong hindi naisip ng mas maaga. Tinitigan siya ni Gerald ng ilang sandali, saka huminga. Oo, yun nga ang problema. Umalis ito kasama ang pulis, mabilis ang yabag sa koridor. Naiwan si Marco sa tabi ng nurse station, kasama ang amoy ng alcohol swab, reprint na chart paper, at lumalamig na instant noodles na kinakain ng patago ng intern sa sulok. Sa kabilang dulo ng hall, may isang matandang lalaki na kinakausap ng mahinahon ng social worker tungkol sa promissory note. May isang batang umiidlip sa kandanggan ng ina nito, nakabukas ang bibig sa pagod, habang ang ina ay nakatingin lang sa kisame na parang nakikiusap sa kung sinong pwedeng makinig. Ito ang klase ng umaga sa isang pampublikong ospital na hindi humihinto para sa moral awakening ng isang tao. Kahit anong pagbagsak ng mundo mo, may susunod na admission, susunod na race ATA, susunod na kamag-anak na gustong malaman kung safe na po ba. Nang marinig niya ang mahinang kaluskos ng rosaryo, lumingon siya. Nasa monoblock chair pa rin ang tita ni Liza, ang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na dasal, ngunit ang mga mata ay bukas at diretso sa sahig. Hindi ito mukhang babaeng umaasa sa milagro. Mukha itong babaeng sanay magdasal kahit alam na ang posibilidad ng sagot ay katahimikan. Lumapit si Marco, hindi masyadong malapit. May gusto po ba kayong inumin? Tanong niya. Simpleng tanong. Maliit, halos walang silbi. Pero minsan iyon lang ang natitirang disenteng gawin kapag ubos na ang malalaking salita. Umangat ang tingin ng babae. Tubig. Ako na po. Bumili siya sa vending area sa baba dahil ubos ang stock ng libreng tubig sa dispenser. Habang naglalakad sa koridor papuntang elevator lobby, naramdaman niyang bumabalik ang vibration sa bulsa niya. Phone. Pinatay niya kanina, pero binuksan niyang muli ng ilang segundo dahil baka may update kay Liza o sa pulis. Agad nagpasok ang mga mensahe. Hospital Administrator. Unknown number. Isang consultant na minsan niyang pinagkakautangan ng loob sa residency. Isang maikling text mula sa Med Director, Marco, do not make statements without counsel. Binasa niya iyon ng isang beses, saka muling pinatay ang phone. Counsel, advice, process. Ang sarap sana ng ganitong mga salita kapag hindi ikaw ang taong nakahiga sa Aiko. Nang makabalik siya at ibigay ang tubig sa tita ni Liza, tinanggap nito iyon ng walang seremonya. Salamat. Pagkatapos, ilang segundo pa ang lumipas bago ito nagsalita muli. Hindi ka pa umuuwi. Hindi pa po. May pamilya ka. Napahinto siya. Ang tanong ay parang hindi konektado, pero alam niyang konektado sa paraang pamilyar sa mga nakatatandang Pilipino. Kapag gusto nilang sukatin ang tao, hindi sila laging diretso sa kasalanan. Umiikot sila sa ugat, sa pinanggalingan, sa tahanan. Wala po akong asawa. Nasa probinsya ang nanay ko. Patay na tatay ko. Tumango ito. Bunso ka. Opo, halata. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Hindi rin yata niya kailangang sagutin dahil nagpatuloy ang babae, mabagal, hawak pa rin ang rosaryo. Ang mga bunso, minsan nasasanay na may sasalo. Kuya, ate, magulang, boss, sistema. Kapag may mali, may mas matanda, may mas mataas. Kaya kapag dumating ang oras na ikaw na dapat ang tatayo, nahuhuli ka. Tumusok iyon hindi dahil bago, kundi dahil sobrang eksakto.
Naalala niya ang pagkabata sa Batangas, ang pagiging bunso sa 3 magkakapatid, ang nanay niyang laging hayaan mo na si Marco, nag-aaral pa, ang ate niyang sumasalo sa gawaing bahay, ang kuya niyang pumapagitna kapag may gulo sa barangay. Lumaki siyang masipag, oo, pero lumaki rin siyang may lihim na paniniwalang may mas matanda laging darating sa huling minuto para iayos ang gusot. Kahit sa ospital, dinala niya iyon. Consultants, directors, committees. Pasensya na po, sabi na naman niya, at kinamuhian niya ang sarili sa sandaling lumabas iyon dahil tunog wala pa rin siyang natututuhan. Tumingin sa kanya ang babae. Hindi ako ang kausapin mo ng ganyan. Hindi ako ang muntik nang mawala ng boses dahil sa inyo. Napatango lang siya. Mula sa ICU door, lumabas si Paula, may hawak na clipboard. MS, Remedios. Tawag niya sa tita. Pwede po kayong pumasok sandali. One at a time lang. Agad tumayo ang babae, inayos ang cardigan at ang buhok na nahulas na sa magdamag. Bago ito pumasok, tumingin ito kay Marco. Hindi galit, hindi rin malambot. Hintayin mo. Huwag kang mawawala. Opo, sagot niya. Nang magsara ang pinto sa likod nito, napasandal ulit siya sa pader. Doon, habang wala siyang ginagawa kundi maghintay, saka siya tunay na inatake ng pagod. Hindi iyong simpleng antok, kundi pagod na umaakyat mula talampakan hanggang sentido, pinapaalala ang bigat ng bawat maling desisyon na dinadala ng katawan. Pumikit siya at biglang sumulpot ang isang alaala na hindi niya inaasahan, hindi ang huli nilang away, hindi ang conference room, kundi isang ordinaryong hapon sa Quiapo years ago. Nasa bangkita sila ni Liza, bagong sweldo niya noon sa moonlighting, at pinipilit siya nitong tumikim ng lumpiang sariwa sa isang maliit na pwesto. Mainit, mausok, maingay, may humaharurot na jeep, may nag-aalok ng charger at panyo, at si Liza tumatawa dahil ang arte-arte raw niya sa kalye. Kapag yumaman tayo, sabi nito noon, hawak ang karta ng lumpia, ang sukatan ko hindi yung kondo o kotse. Ano? Tanong niya. Iyong hindi ka na matatakot tumanggi kapag may mali. Tinawanan pa niya iyon noon. Napaka-specific naman ng pangarap mo. Kasi maraming tao sa Pilipinas ang hindi naman masama. Takot lang mawalan. Ngayon, parang naririnig niya ulit ang tono noon, hindi idealistic, hindi preachy, praktikal lang. Parang alam ni Liza mula't mula pa ang sakit na pinakamadaling tamaan sa kanya. Nang bumukas muli ang ICU door, napatuwid siya. Lumabas ang tita ni Liza na may panyo sa mata, pero hindi wasak. Mas delikado yung ganitong klase ng pag-iyak, yung tahimik at kontrolado, kasi ibig sabihin marami ka pang kailangang gawin bago ka bumigay ng buo. Tinignan niya ako, sabi nito, halos sa sarili. Nakikilala niya ako. Napakagat-labi si Marco. Mabuti po. Tumango ang babae at umupo ulit. Minsan nagsasalita ang mata ng tao kahit hindi pa pwedeng magsalita ang bibig. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya ng diretso. Gusto kanyang makita ulit mamaya. Sumenyas siya. Hindi agad nakausad ang utak ni Marco. Sigurado po kayo, hindi ako bata para magkamali sa tingin ng pamangkin ko. Bumagsak ang hininga niya sa dibdib. Hindi iyon kapatawaran. Hindi rin imbitasyon para gaman ang pakiramdam niya. Mas mabigat pa nga, dahil kung gusto siyang makita ni Liza, ibig sabihin may sasabihin ito. At hindi laging kabutihan sa pakiramdam ang katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumalik sina Gerald at ang pulis. Pawis ang noo ni Gerald, at ang pulis ay may panibagong tigas sa mukha. May statement na galing sa katabing tenant, sabi ng pulis, diretso. May narinig daw siyang pagtatalo mga bandang 10:30 kagabi. Babae at lalaki, hindi niya marinig lahat, pero narinig niya ang linyang hindi mo na pwedeng bawiin yan dahil may copies na. Tapos may tunog ng babagsak na upuan o mesa. Nakilala niya ang lalaki, tanong ni Marco, hindi malinaw, pero nakitang naka-face mask, cap, at long sleeves. Parehong description sa CCTV. May sasakyan, motor, dark-colored, partial plate still under review. Sumingit si Gerald, mas mainit ang boses. May isa pa, sabi noong tenant, bago siya umalis para tawagin ang landlady, may narinig daw siyang babae ulit. Isang salita lang, ano? Tanong ni Marco, at naramdaman niyang bumilis ang kabog ng puso niya bago pa niya marinig ang sagot. Marco. Hindi niya alam kung paano siya nanatiling nakatayo. Biglang naging manipis ang hangin. Hindi malinaw kung sigaw ba iyon, tawag, babala,
o pagsusumamo. Ngunit malinaw na naroon siya sa huling sandali ng gulo kahit wala siya roon. Nasa isip ni Liza ang pangalan niya. Maaaring dahil siya ang hamuling taong inaasahan nitong tatayo. Maaaring dahil siya ang taong pinaka-nakakakilala sa bigat ng mga papel na hawak nito. Maaaring dahil siya rin ang pagkakamaling ayaw nitong maulit. Hindi agad siya nagsalita. Hindi rin siya tinanong ulit ng iba dahil kita naman sa mukha niya ang tama. May isa pang development, dagdag ng pulis. We requested an emergency preservation order for Medcore email servers mentioned in the documents. Pero kailangan natin ng formal complaint para hindi ma-delay. Tumingin ito kay Tita Remedios. Family can file. Patient 2, once stable enough. Tumahimik silang lahat. Ito ang isa pang kakaibang bahagi ng pagkawasak sa Pilipinas, sa gitna ng AICO, sa gitna ng lason, posibleng pananakit, at cover-up. Kailangan mo pa ring isipin kung sino ang pipirma, sino ang sasaksi, sino ang may pamasahe, sino ang kayang sumabay sa proseso. Umubo ng bahagya ang tita ni Liza at inayos ang dulo ng cardigan. Kung kailangan ng pirma, pipirma ako, sabi nito. Pero gusto kong marinig sa pamangkin ko kung kaya niya. Maaaring ilang oras o araw bago siya makapagbigay ng coherent statement, sabi ng pulis. At sa mga oras na iyon, singit ni Dr. De Vera na kara-rating lang ulit, we keep her alive and protected. Hindi iyon heroic, hindi rin dramatic, pero sa sobrang gulo ng lahat, iyon ang pinakamatibay na pangungusap na narinig ni Marco sa buong araw. Keep her alive and protected. Mula roon lang pwedeng magsimula ang iba. Neurologically, tanong niya, bumabalik sandali sa propesyon dahil baka iyon lang ang paraan para hindi siya malunod. Still fluctuating, sagot ng doktora. But she's following simple cues intermittently. We may attempt extubation later if parameters hold. Napatango si Marco, pero sa loob niya ay may ibang usapan. Kapag natanggal ang tubo, makakapagsalita si Liza. Kapag nakapagsalita siya, may mga pangalan ng hindi na maitatanggi. Kapag may mga pangalan na, magkakabukol-bukol ang mga buhay. Hindi lang kay Adrian, hindi lang sa admin. Pati sa kanya, maaaring masuspend siya, maaaring maimbestigahan, maaaring mawala ang lisensya, maaaring matapos ang career na buong buhay niyang binuo. At doon, sa gitna ng hallway na amoy alkohol at pagod, sa tabi ng pamilya ng babaeng muntik niyang ilibing sa katahimikan, tinanong niya ang sarili ng walang dekorasayon, kung iyon ang kapalit para hindi na maulit, handa ka ba? Hindi agad dumating ang sagot. Nakakahiya man, hindi agad. Dahil kahit sa puntong ito, may bahagi pa rin sa kanya ang kumakapit sa buhay na kilala niya sa rounds, sa pangalan sa quote, sa pagtingin ng nanay niya na nakapagtapos ang bunso kong doktor. Ngunit habang iniisip niya iyon, tumingin siya kay Tita Remedios na ngayon ay hinahati ang pandesal at iniaalok kay Gerald kahit siya mismo ay halos walang kinain mula kagabi. Simpleng kilos, klasikong Pilipino, sa gitna ng trahedya, aalokin ka pa rin ng pagkain. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil iyan ang natitirang paraan para sabihin na huwag ka munang bumagsak. Tinanggihan ni Gerald noong una, pero pinilit ng tita. Kumain ka, kailangan may lakas kang magalit. Napangiti ng kaunti si Marco kahit masakit. At sa maliit na pangungusap na iyon, may lamapat na kakaibang linaw. Wala nang dignidad ang guilt na hindi umaakto. Wala nang saysay ang hiya kung gagamitin lang para tumahimik. Kung mawawala man ang career niya, hindi iyon ang pinakamasakit na pagkawala rito. Mas masakit na ang babaeng ito, ang pamilyang ito, ay kailangan pang magsalo ng pandesal sa hallway habang hinahabol ang katotohanan laban sa mas may pera at mas organisado. Umayos siya ng tayo. Kapag pwede na siyang magsalita, sabi niya, nakatingin kay Dr. De Vera at sa pulis, gusto kong naroon ang abogado ng ospital. Pinutol niya ang sarili at umiling. Hindi, mali. Gusto kong walang abogado ng ospital sa unang statement niya. Family, police, attending, and if needed social worker. That's all. Tumingin sa kanya ang pulis at tumango. Mas ligtas. At bago pa sila makaunlad ng narrative, dagdag ni Marco, magsusumite ako ng written supplemental confession regarding the review meeting and document revisions. Kumunat ang noo ni Gerald sa salitang confession, pero hindi na ito tumutol. Si Tita Remedios ay hindi nagsalita. Tumingin lang sa kanya ng matagal, parang sinusukat kung ito ba yung unang tunay na hakbang o isa na namang magandang tunog na panghihinaan din kalaunan.
Hindi niya magawang sisihin kung alin man ang isipin nito. Tumunog ang intercom. Tinawag si Dr. De Vera sa Aiko. Pumasok ito agad. Muli na namang bumigat ang koridor. Ang paghihintay sa ospital ay may sariling orasan, hindi sumusunod sa minuto kundi sa tunog ng pinto, yabag ng doktor, at ekspresyon ng nurse kapag lumalabas. Walang nagsalita sa loob ng halos 1 minuto. Naririnig lang ang mahinang ugong ng aircon, ang mahina pero paulit-ulit na tunog ng monitor mula sa loob, at ang malayong sermon ng utility personnel sa isang kamag-anak na nagtangkang manigarilyo sa fire exit. Pagkatapos, napansin ni Marco ang sariling mga kamay. Tahimik na siya ngayong nanginginig, hindi halata sa malayo pero ramdam sa magkakadikit na daliri. Ibinulsan niya ang mga ito. Naalala niya ang unang beses niyang nag-code blue bilang intern, paano siya pinagalitan ng senior dahil kitang-kita raw sa kamay niya ang kaba. Kapag nanginginig ka, damayan mo gamit ang pader o mesa, sabi noon ng senior. Hindi para mawala ang takot, para lang hindi siya ang magdikta sa galaw mo. Dahan-dahan niyang inilapat ang likod sa pader. Sa wakas, marahil, natututo na siyang gawin iyon sa mas malalaking bagay. Bumukas ang Aiko door. Lumabas si Paula. She's tolerating spontaneous breathing trial, sabi nito. If all goes well, baka ma-extubate within the next hour. Napatingin ang lahat sa isa't isa. 1 oras. 1 oras bago magkaroon ng tunay na boses ang katahimikan ng maghapon. 1 oras bago masubak kung gaano kalayo ang kayang abutin ng katotohanan kapag buhay pa ang nagsasabi nito. At habang pinakiramdaman ni Marco ang bigat ng nalalapit na sandaling iyon, alam niyang wala nang ibang direksyon mula rito kundi pasulong, kahit ang pasulong ay diretso sa pagkawasak ng lahat ng dati niyang pinanghahawakan. At habang pinakiramdaman ni Marco ang bigat ng nalalapit na sandaling iyon, alam niyang wala nang ibang direksyon mula rito kundi pasulong, kahit ang pasulong ay diretso sa pagkawasak ng lahat ng dati niyang pinanghahawakan. Ang susunod na 1 oras ay humaba ng lampas sa normal na sukat ng oras. Hindi dahil may nangyaring sunod-sunod na kaguluhan, kundi dahil bawat maliit na kilos ay naging mahalaga. Ang pagpasok ng respiratory therapist na may bitbit na tray ng supplies. Ang paglabas ng nurse para humingi ng panibagong syringe. Ang pagtingin ni Paula sa monitor, pagkatapos sa chart, pagkatapos muli sa monitor na parang bawat numero ay maaaring magbukas o magsara ng pinto sa pagitan ng katahimikan at pagsabog. Sa hallway, umupo si Gerald sa gilid ng monoblock at hindi mapakali ang tuhod, pataas-baba ang galaw. Si Tita Remedios naman ay tumigil sa pagrorosaryo at tahimik lang na nakatitig sa Aiko door, ang 2 palad ay magkadikit sa ibabaw ng bag na tela, hindi na para magdasal kundi para pigilin ang sariling hindi manghina. Si Marco ay nakatayo lang. Hindi siya umupo, pakiramdam niya kapag umupo siya, baka hindi na siya makatayo sa bigat ng lahat. Mula sa bintana sa dulo ng koridor, pumapasok ang liwanag ng tanghali, mas maputi at mas matalim na ngayon, tinatamaan ang makintab na sahig at ang bakal na paa ng mga silya. Sa labas, tuloy ang araw sa lungsod. May nagtitinda ng fishbowl sa tapat ng gate. May tricycle na huminto para magbaba ng pasahero. May 3 estudyanteng naka-uniform na dumaan, may dalang gamot mula sa batika. Walang sign ang mundo na may isang katotohanang malapit ng mabitawan sa loob ng gusaling ito. Nang sa wakas ay bumukas muli ang pinto, lumabas si Dr. De Vera at huminto sa harap nila. Na-extubate siya, sabi nito. Walang dramatic na ngiti, walang premature na ginhawa. Mahina pa, masakit ang lalamunan. Pwede siyang magsalita pero hindi matagal. At pwede siyang malito. Naramdaman ni Marco na bumigat at gamaan ng sabay ang dibdib niya. May coherent response. Tanong ng pulis. Intermittent. Enough for identification and basic questions. Maybe more if hindi siya ma-overstimulate. Kailan pwedeng statement? Hindi presko ang gagawin natin, matigas na sagot ni Dr. De Vera. 1 step at a time. Family first, then short initial medico-legal interview if she consents. Tumango ang pulis. Wasto iyon. Dapat ganoon. Ngunit sa kabila ng pagiging tama, nakakagigil pa rin ang bawat delay kapag ang buong sistema ay sanay magtrabaho laban sa mga mabagal at pagod. Pumasok muna si Tita Remedios. Umupo si Gerald, tumayo ulit, saka naglakad hanggang dulo ng koridor at bumalik. Si Marco ay nanatiling nakapako sa halos parehong pwesto, ngunit sa loob niya ay sunod-sunod ang tinig.
Ano ang unang sasabihin ni Liza? Pangalan ba ni Adrian? Kwento ba ng nangyari kagabi? Galit ba sa kanya? Kahit anong sabihin nito, wala na siyang karapatang magtanggol ng sarili bago makinig. Naalala niya ang dami ng beses na pinutol niya si Liza noon kapag mahirap na ang usapan. Hindi ngayon, pagod ako. Hindi mo naiintindihan ang hospital politics. Huwag mo nang palakihin. Mga linyang ngayon ay tunog duwag, pero noon ay tunog praktikal sa sariling tenga niya. Napapikit siya. May isang parte sa kanya na umaasa pa ring paggising ni Liza, baka sabihin nitong may space pa para sa kapatawaran. Ngunit kinamuhian niya agad ang pag-asang iyon dahil napakakasarili. Hindi iyon dapat ang hinihintay niya. Ang dapat niyang hintayin ay kung mabubuhay ang katotohanan kahit kapalit ang natitirang maayos sa buhay niya. Lumabas si Tita Remedios makalipas ang ilang minuto. Basa ang pilikmata pero diretso pa rin ang likod. Tinatanong niya si Gerald, sabi nito. Agad tumayo ang lalaki at pumasok ng walang salita. Nang magsara muli ang pinto, napansin ni Marco na tinitingnan siya ni Tita Remedios. Hindi ka pa, sabi nito. Alam ko po, umupo siya sa wakas, sa kabilang monoblock. Sumakit ang likod niya ng damaykit sa plastik. Anong sabi niya po? Napatingin ang babae sa pinto, saka sa mga kamay niya. Hindi buo ang lakas, pero malinaw ang ilang bagay. Ano po, na hindi siya aksidente. Hindi gumalaw si Marco. Ang hinala ay isang bagay. Ang marinig ito mula sa mismong biktima ay iba. Sinabi niya raw, pinainom niya ako. Sino? Tanong ni Marco, kahit ramdam niyang malapit na ang sagot. Hindi pa mabuo ang pangalan. Pero sabi niya, iyong galing kay Adrian. Lumamig ang dulo ng mga daliri niya. Hindi si Adrian mismo, maaaring utusan, tauhan, fixer, kahit anong tawag. Ngunit sapat na iyon para maalis ang natitirang posibilidad na simpleng overdose lang ito. May sinabi pa po, may files daw siyang ipinadala sa ibang tao. Napahinga si Marco ng mabigat. Kanino? Hindi niya masabi ng mahaba. Masakit pa. Pero sabi niya may email schedule. Kung mawala siya, automatic. Napatingin si Marco sa floor, saka sa kisame, saka sa wala. Siyempre si Liza, sa takot na may mangyari, ay hindi lang nagtiwala sa iisang envelope. May iba pa. Nakaramdam siya ng halo-halong damdamin ginhawa na may backup, takot dahil kapag sumabog iyon ay hindi na mapipigil, at isang malalim na lungkot dahil umabot si Liza sa puntong kinailangan niyang planuhin ang sariling pagkawala. Ilang gabi ito natulog na may ganitong bigat. Ilang beses niya pinili ang katahimikan habang ang babae ay nagtatago ng mga file na parang naghahanda sa sunog. Nang lumabas si Gerald, namumula ang mata at matigas ang panga. Huminto siya sa harap ni Marco, parang may gustong sabihin ng galit, pero pinili ang mas mahirap na bersyon. Gusto kanyang makita, sabi niya. Pero huwag kang magtangka ng sorry na para sa sarili mo. Tumango si Marco. Hindi na niya kailangan ng babala. Pumasok siya sa Aiko cubicle ng dahan-dahan. Mas tahimik sa loob ngayon. Mas mahina ang ilaw sa ibabaw ng kama. Ang monitor ay hindi na sumisigaw, pero hindi rin nagbibigay ng kapanatagan. Ang regular nitong tunog ay parang maliit na martel yung paulit-ulit na nagpapaalala na manipis pa rin ang pagitan. Nakatagilid ng kaunti si Liza, may oxygen cannula na sa ilong, may tuyong labi, at ang boses nito nang magsalita ay halos gaspang lang ng hangin. Ang tagal mo. Hindi niya napigil ang mapapikit sa sakit ng simpleng pangungusap na iyon. Hindi ito melodrama. Hindi ito sigaw. Mas mabigat dahil totoo sa napakaraming antas. Ang tagal niyang dumating sa tawag noon. Ang tagal niyang nagsabi ng totoo. Ang tagal niyang tumayo. Oo, sagot niya. Ang tagal ko. Umangat ng bahagya ang sulok ng bibig ni Liza, hindi sa ngiti, kundi sa mapait na pagkilala. Lumapit siya pero hindi hinawakan agad ang kama. May mga tanong sila, sabi niya. Pero hindi iyon ang una kong sasabihin. Tiningnan siya ni Liza ng diretso. Kahit mahina, pareho pa rin ang mga mata nitong hindi marunong tumanggap ng kalahating katotohanan. Nagbigay na ako ng statement, sabi niya. Sinabi ko ang tungkol sa report. Sa meeting, sa pirma, sa supplier. Mabagal na pumikit si Liza at muling nagmulat. Dapat lang. Alam ko. Tumahimik siya sandali, pinipilit alisin ang anumang tono ng paghingi ng absolusyon. Hindi kita pinakinggan. Pinabayaan kita. At huwag mo gawing tungkol sa nararamdaman mo, putol ni Liza, paos, pero sapat para tumigil siya. Napayuko siya.
Tama ka. Ilang segundo ang lumipas. Narinig niya ang mahinang ugong ng oxygen, ang yabag ng nurse sa labas, ang sariling paglunok niya. Anong nangyari kagabi? Tanong niya sa wakas, mahinahon, halos pabulong. Sumikip ang leeg ni Liza sa pagsubok magsalita. Nilapitan siya ni Paula at binasa ng mabilis ang vitals, saka tumingin kay Marco bilang paalala na huwag itong pagurin ng sobra. Tumango siya. Dahan-daang nagsalita si Liza, putol-putol. May tumawag. Sabi, galing sa office. May gustong makipag-areglo. Pumikit ito sandali, huminga. Ayoko, pero pumunta ako. Akala mo may way na may pasok sa authority. Akala ko, baka may aamin. Umikot ang panga ni Marco. Siyempre, hindi dahil naive si Liza kundi dahil may bahagi ng kahit sinong tao na gusto pa ring subukang maging maayos ang mundo bago niya ito tuluyang ilantad. Sino ang pumunta? Hindi si Adrian. Iyong lalaki, laging nasa likod niya. Si Noel. Umayos ang isip ni Marco. Noel. Oo, ngayon malinaw na. Noel Santillan, compliance officer kuno, laging tahimik sa meetings, mahilig gumamit ng salitang exposure at mitigations. Sa unit mo kayo nagkita. Oo, hirap itong lumunok, may dala siyang kape, hindi ko ininom agad. Nag-usap kami. Sabi niya, huwag ko raw sirain ang future ng maraming tao dahil sa records na hindi ko raw buong naiintindihan. Sabi ko may namatay. Sabi niya may mamamatay pang mas marami kung magsasara ang supply chain. Napapikit si Marco. Parehong linya. Parehong lason ng katwiran. Tapos, nagalit ako. Sinabi kong may copies, na hindi na mababawi. Bahagyang napatigil si Liza, saka tumingin sa kanya ng diretso. Tinawagan kita bago siya dumating. Bumigat ang hangin. Alam niyang may missed call. Pero ang marinig iyon mula sa bibig nitong halos mawalan ng buhay dahil dito ay parang isang kutsilyong matagal nang nakabaon, tapos saka mo lang iikutin. Alam ko, sabi niya, halos hindi marinig. Hindi ko sinagot. Oo, walang taas ng boses. Wala ring drama. Isa pang simpleng salita, ngunit ang oo na iyon ay may timbang ng lahat ng hindi na mababago. Pagkatapos, tanong niya, kahit gusto na niyang lamunin ng sahig. Nag-away. Nagbanta siya. Sabi niya, hindi raw ako maniniwala kung gaano kabilis magbabago ang kwento kapag ako ang pinagmukhang unstable. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng balahibo sa braso niya. May dala siyang gamot, hindi ko nakita. Lumabas siya saglit sa pinto, may tinawagan. Pagbalik, uminom ako ng kape. Maliit lang. Napapikit si Liza, napakunot ang noo dahil sa alaala o sa sakit, hindi malinaw. Nahilo ako. Sinabi kong umalis siya. Tinulak ko siya. May natamba. Tapos, wala na masyado. Naalala ko lang pinipilit niya akong humiga. May hawak sa bibig ko. May amoy, parang gamot. Tapos, umangat ng bahagya ang mga mata nito, tumitig sa kanya. Tinawag kita ulit sa isip ko. Hindi sa phone. Hindi na siya agad nakapagsalita. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil anumang salita sa sandaling iyon ay maliit at bastos. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit pa at inilapag ang kamay sa rail ng kama, hindi sa balat nito, hinihintay kung tatanggapin o hindi. Hindi gumalaw si Liza palayo. May schedule send ka raw. Tanong niya, pilit ibinabalik sa praktikal para hindi siya gumuho sa harap nito. Oo, sabi ni Liza. Sa email ko, sa cloud, sa isang journalist, at sa Pau lawyer na nakausap ko online. Napataas ang kilay ni Marco. Journalist, college friend ni Mika. Napahinto siya sa pangalang hindi niya kilala. Siyempre, may mga bahagi ng buhay ni Liza na wala na siyang alam. Kung mawalan ako ng login for 24 hours after final trigger, automatic. Na-trigger na ba? Hindi ko alam. Naramdaman ni Marco na lumuwag at sumikip ulit ang dibdib niya. Kung hindi pa na-trigger, may kaunting kontrol pa. Kung na-trigger na, tapos na ang yugto ng tahimik na pag-aayos. Makinig ka, sabi ni Liza, mas mahina na, halatang nauubos ang lakas. Huwag mo pigilan. Tumingin siya rito. Ano? Kapag lumabas, hayaan mo. Huwag mo nang subukang ayusin para sa hospital. Huwag mo na ring ayusin para sa sarili mo. Napalunok siya. Doon na talaga pumapasok ang tunay na kapalit. Hindi lang statement, hindi lang internal case, public fallout, inquiry, media, suspension, maaaring lisensya, maaaring pangalan ng pamilya niya.
Liza, muli nitong tinigasan ang tingin, kahit mahina ang katawan. Huwag. Tumango siya. Sa unang pagkakataon marahil sa buong relasyon nila, narinig niya ang utos nito ng walang internal negotiation, walang pagtatanggol, walang pero. Hindi ko pipigilan, sabi niya. At sasabihin ko lahat. Tinitigan siya nito ng ilang segundo na parang sinusuri kung may natitira pa bang butas sa pangungusap. Pagkatapos, bahagya nitong ibinaba ang tingin sa kamay niyang nasa rail. Dahan-daang iniangat nito ang sariling kamay, nanginginig, at inilapag sa ibabaw ng kanya. Hindi mahigpit, hindi mapagmahal, hindi rin malamig, para lang kumpirmahin ang isang napakakitid na tulay, narinig kita. Hindi kapatawaran, hindi pagbabalik, pero hindi rin ganap na pagputol. Pumasok si Paula sa sandaling iyon. We need to rest her, sabi nito, mahina. Tumango si Marco at bahagyang yumuko kay Liza. Babalik ako kapag kailangan mo ng witness, sabi niya. Hindi tagapagligtas, witness. Sa unang pagkakataon mula nang magising ito, may maliit na galaw sa gilid ng bibig ni Liza na pwedeng tawaging pag-amin na tama ang salita. Lumabas siya ng cubicle na parang ibang tao ang nagbukas ng pinto. Sa hallway, nakatayo na ang pulis, si Dr. De Vera, si Gerald, at Tita Remedios. Lahat sila ay naghihintay sa mukha niya para sa clue kung saan papunta ang susunod. Hindi siya nagpaligoy. It was Noel Santillan, sabi niya. Compliance officer ng Medcorp. He met her at her unit. Attempted to curse her. She was drugged. Sumikip ang panga ng pulis. Makakapagbigay ba siya ng direct statement? Yes, but short. And she has a failsafe. If files release, we do not stop it. Tiningnan siya ni Dr. De Vera sa huling pangungusap na iyon. Sigurado ka, hindi na tayo ang dapat mamili ng timing para sa katotohanan. Tahimik si Gerald. Tumingin ito sa tita niya, saka kay Marco. Kapag lumabas yan, babagsak din ang pangalan niya, sabi nito, tinutukoy si Marco ngunit walang pangalan. Alam ko, sagot niya. At dapat lang. Huminga ng malalim si Tita Remedios, saka tumayo. Kung ganoon, magumpisa tayo sa tama. Nilinggan nito ang pulis. Kunin ninyo ang pahayag ng pamangkin ko habang kaya niya. At gusto ko ng kopya ng bawat papel na may pirma ng doktor na yan at ng mga taong kasama niya. Walang pagtaas ng boses, ngunit naroon ang uri ng determinasyong hindi kayang tapatan ng corporate smile. Sa sumunod na 2 oras, gumalaw ang lahat sa paraang hindi na maibabalik. Sa witness ng pamilya, attendang, at pulis, nagbigay si Liza ng putol-putol ngunit malinaw na paunang salaysay. Pangalan ni Noel. Pagkakaugnay kay Adrian. Mga linyang binitawan sa unit. Kape. Pagkahilo. Takot na mababaligtad ang kwento. Sa kabilang banda, nagsumite si Marco ng written supplemental statement na mas mabigat kaysa nauna. Inilagay niya ang petsa ng meeting, ang presensya ng mga opisyal, ang language revision sa mortality review, at ang pagtutol ni Liza noon nang mabasa nito ang draft. Hindi niya pinaganda ang sarili. Hindi niya sinabing nalito lang siya. Sinulat niya ang pinakamasakit na bersyon na kaya niyang panindigan, I understood the omission and signed anyway. Pagkatapos niyang pirmahan, ilang segundo niyang tinitigan ang papel bago ito ibinigay. Muli, parehong kamay. Ngunit ngayon alam na niya, hindi pirma ang nagpapabigat sa tao, ang desisyon bago pumirma. Pagsapit ng hapon, dumating ang tawag na matagal ng parang kulog na nasa malayo. Nag-trigger ang scheduled release. Hindi lahat, pero sapat. Isang independent news site ang nag-post ng initial report tungkol sa multiple mortality review discrepancies linked to blood supply delays and diagnostic partner coordination. Hindi pa lumalabas ang buong pangalan ni Liza dahil pinigil muna ng journalist habang kritikal pa ang kondisyon, ngunit lumabas ang pangalan ng Medcorp, ang reference sa internal documents, at ang pahayag na isang doktor ang umamin sa revised reporting. Kasabay noon, nagring muli ang phone ni Marco ng sunod-sunod media, admin, unknown numbers, nanay niya mula Batangas na marahil may nag-send na ng link. Tiningnan niya lang ang screen. Sa kabilang dulo ng koridor, may 2 guard nang naka-standby dahil dumami ang pumapasok na gustong makisilip sa kaso. Nagsisimula na ang piyesta ng publiko. Ganyan sa atin minsan ang sakit ng isa, nagiging pagkain ng lahat. Ngunit sa gitna ng ingay na iyon, tahimik ang ICU cubicle ni Liza. Nandoon ang tunay na sentro. Hindi ang balita, hindi ang pangalan niya.
Ang babaeng humihinga pa rin sa kabila ng lahat. Pagsapit ng maagang gabi, tinawag siya ni Dr. De Vera sa gilid. Hospital admin placed you on preventive suspension pending investigation. Hindi siya nagulat. Sumunod ang pangalawang suntok, and there will be a board inquiry. Possibly PRC complaint depending on what comes out. Tumango siya. Mas masakit pa rin ang sabihin ng malakas kaysa isipin lang. Okay. Tanong ng doktora, hindi nanunukso, gusto lang malaman kung nag-iisip ba siya ng malinaw. Hindi okay, sagot niya. Pero tama, ilang segundo silang tahimik. You did the right thing late, sabi nito sa wakas. Late still has a cost. Alam ko, good. Because people like you sometimes romanticize confession once they've made it. Don't live with the boring consequences too. Bahagya siyang napangiti, mapait. Yes, Doc. Umalis ang doktora. Sa malayong bahagi ng hall, nakita niyang nakikipag-usap si Gerald sa isang taong naka-civilian clothes, malamang investigator mula sa mas mataas na unit. Si Tita Remedios naman ay nasa loob ng chapel ulit, pero this time hindi nakaluhod. Nakaupo lang, tuwid, parang nakikipag-usap sa Diyos nang hindi nakikiusap. Naramdaman ni Marco ang phone niya na muling umilo. Nanay niya, hindi na niya maaaring iwasan. Sinagot niya, Ma. Sa kabilang linya, may ugong ng electric fan at tunog ng TV sa background, iyong tipikal na ingay ng bahay sa probinsya pagdapit hapon. Marco, sabi ng nanay niya, boses na pigil, anong nangyayari sa'yo? Pumikit siya, may ginawa akong mali, tinatama ko ngayon. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya. Matatanggal ka ba? Tanong ng ina. Hindi ginawa mo ba talaga? Hindi nakakahiya ka. Una agad ang pagkawala. Dahil nanay pa rin. Dahil Pilipino pa rin. Posible po. At tama ba iyang ginagawa mo ngayon? Huminga siya ng malalim. Oo, pero dapat noon ko pa ginawa. Narinig niya ang mahinang paghinga ng nanay niya. Sige, sabi nito sa huli, pagod, malungkot. Kung tama, panindigan mo. Huwag ka lang magsinungaling sa akin. Napatitig siya sa kisame, sa fluorescent light na parang lalong lumino. Hindi na po. Nang ibaba niya ang tawag, pakiramdam niya ay may isa pang piraso ng dati niyang buhay, ang bumitawang pagiging anak na maipagmamalaki ng simple at diretso. Hindi ibig sabihing nawala ang nanay niya. Ngunit nagbago ang hugis ng tingin nito sa kanya, at alam niyang hindi na iyon babalik sa dati. Ito ang presyo ng tamang huli, may naliligtas, may nababasag. Gabi na nang payagan siyang sumilip muli kay Liza. Tulog ito, mas payapa ang mukha kaysa maghapon, pero halata ang bakas ng pagod at pinsala. Hindi na siya lumapit ng sobra. Sa may pintuan lang siya tumayo. Hindi na niya kailangang may sabihin. Sa loob-loob niya, malinaw na ang katotohanan na kanina pa gustong pangalanan, hindi sila babalik. Kahit mabuhay si Liza, kahit makalabas ito ng ospital, kahit maipanalo ang kaso, may bahagi ng relasyon nila ang namatay na sa sandaling hindi niya sinagot ang tawag. Ang maibibigay na lang niya mula rito ay hindi pag-ibig na nagkukunwaring buo, kundi pagsaksi hanggang dulo. Pagtanggap sa parusa, at proteksyon sa boses nito hanggat kaya. Huminga siya ng mabagal at marahang inilapag ang kamay sa frame ng pinto, parang tahimik na panata. Sa labas ng ospital, patuloy ang traffic sa EDSA, ang usok, ang ilaw ng mga bus, ang mga jeep na halos magkiskisan sa sikip, ang mga tao sa carinderia na nag-uusap tungkol sa presyo ng bigas at sa balitang lumabas sa phone ng kapitbahay. Sa loob, may isang babae na huminga ng isa pang gabi. May isang pamilya na hindi yumaman, hindi lumanas ang sakit, pero nakahawak sa simula ng hustisya. At may isang doktor na hindi na maililigtas ang dati niyang pangalan, ngunit sa wakas ay hindi na rin tumakbo. Sa tahimik na pagitan ng mga tunog ng makina at yabag ng duty nurse, naunawaan ni Marco na hindi pala laging kapayapaan ang dulo ng pag-amin. Minsan, ang dulo ay mas magulo pa, mas mahal, mas nakakahiya, ngunit totoo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maputing ilaw ng ospital na matagal niyang ginamit na tabing sa sariling kahinaan, pinili niyang manatili sa totoo kahit ito ang mismong sisira sa natitirang anyo ng buhay na dati niyang ipinaglalaban. Wakas.